Nasa critical pa rin ang level ng ilang ilog sa Pangasinan bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Bukod sa pag-apaw ng ilog, nagpabahari ng storm surge o yung daluyong. Nakatutok live si Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Claire. Emil, pinag-iingat pa rin ng otoridad ang mga residenteng nakatira sa coastal area ng Pangasinan dahil sa banta ng storm surge. Ngayong nakataas pa rin sa signal number 1 ang Pangasinan, bunsod ng Bagyong Christine. Makikita sa video ang naranasang malakas na hangin at ulan na nagdulot ng storm surge sa Tondaligan Beach sa Dagupan City kahapon. Ang ilang kalsada at kabahayan na malapit sa lugar, binaharin. Kapansin-pansin ang makapal na buhangin at mga nagkalat na mga basura sa baywalk, bunsod ng malakas na hangin kahapon. Malalim masyado ang tubig. Lumagpas hanggang doon na sa karsada. Muntik ng maanoan yung karsada. Pumunta ako dito. Ay ganun na, tubig na. Ang shed owner na si Benjamin Mejia, abala sa paglilinis ng tumabong buhangin. Halos isang linggo na raw na walang kita dahil sa bagyo. Cleaning muna ng mga cottage, ma'am. Tinatanggal namin yung mga duming dala ni Christine. Saka nagbabaka sakali na hindi natutuloy sa pangbagyo. Nakataas pa rin ang storm surge warning sa mga baybayin sa Pangasinan. Pinapayuhan ng mga otoridad ang mga residenteng nakatira sa mga coastal area na mag-ingat dahil posibleng aabot sa hanggang 2 metro ang daluyong. Kahapon sa tala ng PDRRMO, mahigit 36,000 ng pamilya sa Pangasinan ang apektado ng bagyo. Nasa 1,059 pamilya ang nanatili sa iba't ibang evacuation centers. Mas maiging manatili muna doon sa evacuation center, antayin na ibaba yung storm surge signal bago pumunta sa kanilang mga tahanan para nila ito sa kanilang kaligtasan. Lumawak pa ang baha sa baywalk sa Lingayen, Pangasinan. Mataas ang baha sa bahaging ito ng Barangay Libsong East. Malalim ng baha, tuhod sa kabayan, napasukan na sa. Ang ilang residente, nagbayanihan sa paggawa ng daluyan ng tubig mula sa kalsada papunta sa dagat. Inukay po namin yung drainage ng baywalk kasi po hindi na po umaagos yung tubig namin sa likod ng aligwas. Halos malalim na po doon sa amin. Hanggang dito na po. Halos wala na po kayong matulungan. Nasa critical level na ang Cabatuan River sa Alaminos City at Balingkaging River sa Mabini. Nasa above normal level na rin ang Agno River sa bahagi ng Bayambang at patuloy rin ang pagtaas ng Marusay River sa Kalasyaw na nasa 4.6 feet above normal level na. Binabantayan din ng baybayin dahil sa nakataas na gale warning. Pero sa kabila nito, may mga nangahas pa ring pumalaot. Ang iba, nangisda sa gilid ng dagat. Baka may makuwang mga nakawalang bangus. At saka pang-ulam na din. Nakabantay naman ng Philippine Coast Guard sa umano'y nakashelter na barko sa baybayin na bahagi ng Barangay Banlag, Binmali, Pangasinan. Hindi pa nila nalalapitan ng barko. Pero sa paunang impormasyon, galing ito sa Port Irene sa Santa Ana, Cagayan. Emil, bagamat nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Christine, nakararanas pa rin ng malalakas na hampas ng alon sa mga baybayin sa Pangasinan. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ng otoridad ang pagligo at pagpalaot sa baybayin upang maiwasan ang disgrasya. Emil. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Inilatag ni Israeli Ambassador Ilan Flus ang ilang kondisyon ng Israel na bukas anyang itigil na ang karahasan sa gitna ng mga pag-atake nito laban sa grupong Hamas at Hezbollah. Sa gitna na nagpapatuloy na gera, giit niya, hindi pinipigilan ng Israel na lumikas ang mga Pilipinong naiipit ngayon sa gulo sa Lebanon. Narito ang eksklusibong panayam ni Pia Arcangel. Umaga man o gabi. Nagpapatuloy ang opensiba ng Israel laban sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Ang mga pagsabog umabot na sa Beirut, kapitolyo ng Lebanon. Tinatayang may 11,000 Pilipino ang nasa Lebanon ngayon. We are not preventing also the evacuation of Filipinos from Lebanon. Certainly not. Filipinos are not part of this war. We're not targeting them. We want to see them safe. Napatay na ng Israel sa kanila opensiba ang leader ng Hamas na si Yahya Sinwar.
Bago niyan ay napatay na rin nila ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Nagtungo na sa Israel si US Secretary of State Antony Blinken para masimulan sana ang pag-uusap sa pagtatapos ng gera. Israel is, of course, open and would like to end hostilities, but as I said, we need to have some conditions. Number one, release of the hostages. Number two, to make sure that Hezbollah or Hamas cannot regroup. We have to make sure that there will not be a Hamas or a terror organization preparing for another attack against the state of Israel. Ambassador, earlier you mentioned that and acknowledged that there has been pressure from the international community in terms of Israel's actions. In fact, even the UN Secretary General had already said that he reiterated his condemnation to what he called the collective punishment of the Palestinian people. I admit that there is a lot of human suffering, and of course there are many casualties. But out of the 42,000, how many of them are Hamas operatives and Hamas combatants? This is something that is not shared by the Hamas Ministry of Health. Let them share the numbers. We are targeting Hamas operatives. We're not targeting civilians. What about the UN condemnation of the women, Israeli women, who were sexually abused in October 7? We are seeing a biased approach of the UN against Israel because of politics. Pero sabi rin ni Flus, The moment a humanitarian institution, such as a school, is becoming a base of Hamas or Hezbollah, it becomes a military subject. dahil sa nagpapatuloy na gera, nakataas pa rin ang Alert Level 2 ng Pilipinas para sa Israel. Ibig sabihin, hindi muna pinapayagan ng non-essential travel at ang mga new hire mula sa ating bansa. We have a big need for workers, and we have asked the Philippine government to uplift the ban or lower the alert level, but of course, according to the assessments of DFA and implemented by Department of Migrant Workers, the decision here is to leave Israel under alert level 2, so there are no workers coming to Israel, unfortunately. Kasalukuyang may 28,000 Pilipino ang nasa Israel pa hanggang ngayon. Para sa GMA Integrated News, Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Dalawang barangay sa Isabela ang hindi pa rin napapasok ng mga otoridad dahil sa taas ng baha. Mula sa Tuguegarao, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Emil, maghapon ng maayos ang lagay ng panahon sa probinsya ng Cagayan pero sa kabilangan niyan ay lubog pa rin sa bahang ilang barangay sa probinsya. Lampas na sa critical level na 11 meters ang antas ng Bunton River sa Tuguegarao City, Cagayan. Kasabay nito, binaharin ang mahigit 30 barangay sa lungsod. Si Epifania, lumikas matapos pasukin ng baha ang kanyang bahay sa barangay Gosi Sur. Simula kagabi, unti-unti pang tumataas ang baha. Hindi na rin madaanan ang 8 kalsada at tulay. Hindi na pwede daanan yung pinakanawan overflow bridge kasi yung Daambulong, yung bridge connecting ang Kiray to Western Barangay ng Pamulong. Sa patuloy na pagtaas ng antas ng Bunton River ay ang pangamba ng mga residente na tuloy-tuloy din ang pagtaas ng baha sa kani-kanilang mga lugar. Binahari ng ilang lugar sa bayan ng Enrile. Pinasok ng baha ang Enrile West Central School. Sa bayan ng Amulong, unti-unting natitibag ang lupa malapit sa isang bahay. Sa Ilagan City, Isabela, aabot sa mahigit 30,000 individual ang apektado ng baha. Mahirap kasi sa paglilinis. Sa kapag hindi kami nakahanda, bagsak lahat ng gamit namin, basa lahat. Unti-unti nang humuhupa ang baha sa ilang barangay at may mga nag-uwian ng residente para maglinis ng mga binahang bahay. Sa ngayon, hindi pa mapasok ng otoridad ang 2 barangay dahil sa mataas na baha. 7 barangay sa lungsod ang walang supre ng kuryente at 14 na barangay ang walang supre ng tubig. Bukod sa food packs, namamahagi na rin ng inuming tubig ang LGU. Sa bayan ng San Pablo, lubog sa baha ang mga bahay sa barangay Karalukod. Kami dito na lang kami kasi malapit lang dito sa bahay namin. Kanya-kanyang tayo na ng mga tent yung mga residente dito sa barangay Karalukod matapos nga napasukin ng baha yung kani-kanilang mga bahay. So yung mga tent na ito mga kapuso, andito na ho yung kanilang mga gamit at syempre dito na rin po sila natulog kagabi. Ayon sa otoridad, posibleng abutin pa ng 1 hanggang 2 araw bago tuluyang humupang baha sa ilang lugar sa Isabela.
Emil, sa monitoring ng CDRRMO as of 7:30 p.m. ay nasa 10.9 meters ng antas ng Bunton River. At sa pagbuti nga ng panahon, inaasahang unti-unti na rin huhupa ang baha sa iba't ibang barangay sa probinsya ng Cagayan. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sa bawat sakuna, palaging nakaalalay ang GMA Kapuso Foundation sa mga kababayan nating nangangailangan. Mabilis tayong tumugon sa panawagang tulong at naghatid ng relief goods sa ilang lugar sa Quezon at Batangas. Nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Katanawan at Lopez sa Quezon dahil sa malakas na ulan dala ng bagyong Christine. Halos bubungan na nga lang ang makikita sa taas ng tubig. Sa paghupa ng baha sa Katanawan, naabutan naming nag-aayos ng mga gamit si Jocelyn. Mabilis daw tumaas ang tubig sa kanilang lugar. Kaya para makalikas ang buong pamilya, hawak kamay nilang nilusong ang baha. Sabi ko nga po ay dyan sa pamilya ko, hindi baling maiwanan yung mga gamit natin, buhay natin, ang isalba natin. Sa barangay Kanda Ilaya sa Lopez, hanggang dibdib pa rin ang baha para makapaghatid ng agarang tulong. Sinuong ng GMA Kapuso Foundation ang malalakas na hangin at ulan at baha patungong Quezon. Mahigit 1,000 residente ang nabigyan ng food pack sa Katanawan. Nagpakain rin tayo ng lugaw. Yung mga residente po natin dito sa bayan ng Katanawan ay nakauwi na po sa kanilang mga tahanan from evacuation center. Humihiling po na sana ay mabigyan ng tulong na iba't ibang ahensya po. Nagatid din tayo ng tulong sa barangay Kanda Ilaya at sa Lipa, Bawan at Lemery sa Batangas. Patuloy po na tumatanggap ang GMA Kapuso Foundation ng donasyong pagkain at iba pang gamit para sa mga nasalanta ng bagyo. Naka-flash sa inyong TV screen ang mga pwedeng i-donate at ang address ng aming warehouse at opisina. Nakikiusap po kami na sana hindi bababa sa 6 na buwan ang expiry date ng inyong mga donasyong pagkain. Para po sa cash donation, maaari din pong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metro Bank credit cards. Ang inyong donasyon ay 100% tax deductible. Sa maliit na paraan tulad ng paglalaan ng oras para sa telethon at pagre-repack ng relief goods, nagbayanihan ang Kapuso and Sparkle Stars para makatulong sa mga sinalanta ng bagyong Christine. Nakatutok si Aubrey Carampel. Buhay na buhay ang bayanihan spirit sa Kapuso community. Nakiisa ang Sparkle Stars sa Operation Bayanihan, Bagyong Christine Telethon. Kabilang sa naglaan ng oras sina Rurong Madrid, Kailin Alcantara at Michelle D. Nananawagan ng tulong sa publiko para sa mga nasalanta ng bagyo. Si Ruru dumiretso sa telethon pagkatapos ng story conference ng Lolong Season 2 kasama ang ilan sa kanyang cast members. Kami po ay nananawagan sa inyo pong lahat at kumakatok sa inyong mga puso na inyo po sanang tulungan ang ating po mga kababayan na nasalanta po ng bagyo. May mga kamag-anak din po at mga kaibigan na nandun at nakita ko yung hirap na pinagdadaanan nila ngayon. So, hanggat sa makakaya ko, gusto kong makatulong. Napakalaking bagay pa rin naman po yun na everybody's trying to do their part, whether big or small. Like kami din po, nag-a-allot ng time. And that's what we can offer in terms of helping, if that can help inspire other people to do their small part. Nag-telethon duty rin si Glyza De Castro, pati ang The Clash Judge at Batanggenyang si Ay de las Alas. Pinag-pray ko po kayo talaga, sana'y wag masaktan. Pero kung kailangan po ng tulong, nandito po ang GMA Foundation para tulungan po kayo dyan po sa Batangas. Sa GMA Kapuso Foundation Warehouse naman, tumulong sa pagre-repack ng relief goods ang Kapuso stars and celebrities, kabilang si Herlene Budol. Ang mga donasyong makakalap ng GMA Kapuso Foundation ay ipamamahagi sa iba't ibang lugar sa bansa na naapektuhan ng bagyong Christine. Hindi tayo titigil, ubusin natin yung mga relief goods na dala natin until this weekend. Nag-load na ang GMA Kapuso Foundation sa commercial aircraft. Paalis na ho niyan bukas ng umaga. Good for 1,000 families. I-distribute sa Albay itong pulanggi
OWAS at saka Libon. Isa pang GMA Kapuso Foundation team on the way na sa Isabela at sa Cagayan. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Have a happy, safe, and dry weekend, mga kapuso. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.